Hello, everybody. This time we will be discussing step number one of the compliance monitoring report preparation. Paano ba yung step one dito sa pag-submit ng online compliance monitoring report? Siyempre, doon tayo pumupunta muna sa applicable platform sa CMR online system. Punta tayo sa ating favorite internet browser. We can type CMR online. At dito po sa atin pong result sa ating browser, we can click this result and then pupunta ka sa compliance monitoring system online. Just continue and then mag-login po tayo dito. Pag nakapasok na tayo sa ating account sa compliance monitoring system, we can now have our step 1. At dito po sa step 1, ay kailangan natin mag-provide ng ating ECC reference number. Kung kailan po ito na-issue yung ating ECC at kung ano pong regional office or central po ang nag-issue, we will just select the issuing office. So pagka nag-step 1 tayo sa CMR reporting, lalagay natin dito yung ECC number. So for example, ECC OL R4A 121456. Then yung date issued, let's say February 10, 2022. At yung issued by office, halimbawa region 4A or EMB Calabarzon. And then, click lang natin yung next. Kapag po hindi recognized yung reference number ng system, magkakaroon ng notification dito or prompt. So, may nakalagay incomplete information. Please provide valid ECC reference number. And for ECC issued outside of ECC online application system, please check here. If not listed, please locate and email regional support from this link and request checking or validation of your ECC. So, nangyayari minsan itong information prompt na to pagka hindi recognized ng system yung reference number. At kadalasan nangyayari din po yan doon sa mga ECC reference po na wala pong OL. Ano po? Kung ito ay manually issued and therefore hindi ECC online application. So during application ng ECC manual, kaya yung ECC reference number walang OL, kaya hindi recognized ng system. Ganun po yung process at ang advice sa atin, we shall request po sa concerned EMB Regional Office na i-encode yung detalye ng ating ECC para ma-recognize ng system. So kapag po na-encode na ng EMB Regional Office sa pamamagitan ng ating pag-request through email, attach yung copy ng ECC at yung ating valid government ID, pag naglagay tayo ng reference number kahit manually issued yung ECC, marirecognize na sana ng system, makakapag-submit or makakapaggawa na tayo ng draft ng CMR at yun na po yung step number 2. So for step number 1, paglalagay lang po ng valid ECC reference number, date issued, at kung anong office po ang nag-issue ng ating environmental compliance certificate. So yan lamang po. Kung gusto niyo po malaman kung paano yung step number 2 sa pag-prepare ng online compliance monitoring report, subscribe lang po kayo. Please share and like this video. Maraming salamat and God bless us all.